Ibinalita na lang po sa inyo ng agency na itong inyong anak na si Jerlyn Kisumbing ay nahulog po sa barko. Sabi, nagpe-prepare daw po nung gangway. Ngayon, kailangan siyang ilatag, maibaba. Ngayon, lumakot po yung anak ko sa kable. Siyang pumitik naman yung gangway. Dahil hindi daw malaman na kadahilanan, tumilapon yung anak namin sa dagat. Well, merong mga penalties na sang-ayon sa POEA rules and regulations. Merong danyos perjuicios sang-ayon sa kontrata at sang-ayon sa batas natin, sa jurisdiction yan ng NLRC. So yung mga bagay na yan ay masasubject lahat yan to an investigation dito sa ating bansa. Salamat po, Attorney Kakdak, ha. Salamat po ulit. Magtatawag din kami para masiguro, ma'am, maimbestigan to na maayos. Okay, ma'am? Salamat ulit, Nay, ha. Ano na po bang update natin dito? Kasi matapos namin makausap yung magulang, ay nagpunta daw po kayo sa kanila? Kapag-usap ako sa pamilya kagabi sa kanilang tahanan, kasi taga Maynila naman sila, doon ay ipinaabot ko sa kanila dalawang bagay. Una, yung ulat mula sa ship owner tungkol doon sa nangyari, kasi kailangan maunawaan din ng mag-asawa, nanay at tatay ni Jerlyn, kung ano ba talaga nangyari doon sa aksidente o sa insidente. Pangalawa, yung Maritime Police Report tungkol doon sa search and rescue. Hindi masyado optimistic yung ulat doon sa Maritime Police dahil kinall off nga yung search and rescue gawa ng tindi ng lamig ng tubig at nagbigay sila napakaliit na probabilidad nakasurvive si Jerlyn sa ganong sitwasyon na temperatura na napakalamig, freezing water nga sabi. So ang sinasagawa natin ngayon, una, ay idinudulog pa rin natin through our labor attaché, Polo OWAL labor attaché natin doon, si Attorney Delmar Cruz, na idulog pa rin sa German authorities na hanapin pa rin siya. Apo. Kung ano man ang kondisyon o sitwasyon ng kanyang katawan, kung buhay pa siya o hindi, hanapin pa rin siya para malaman kung ano ba talaga nangyari. Kasi syempre doon sa ulat ng ship owner ay yun ay version nila ng pangyayari. Maraming technical na aspeto na sinasite doon at sinasabi doon na parang aksidente yung nangyari. Pero tayo naman, syempre, hihingi rin tayo ng tulong sa pwedeng tumingin doon sa mga facts, sa mga detalye, para mapayuhan tayo at yung pamilya ng kaukulang aksyon. O naman ang gagawin dito sa kaso na nangyari sa kababayan natin, si Jerlyn. Sa Germany po ito nangyari, ano? Sa Germany. So may mga kapulisan po ba doon na tumututok dito sa kaso ni Jerlyn? Ayun na nga, merong kapulisan, yung Maritime Police Report. Yung sulat ng police was a preliminary marine casualty investigation report. So, ang hinihintay natin yung final na version ng investigation na kinall off na yung search and rescue dahil sa tindi ng lamig ng tubig. At pangalawa, hindi malaki ang tsansa na buhay pa si Jerlyn. Napaliwanag po ba natin to, admin, sa pamilya? Yes. Nandun na. May kopya sila ng sulat eh. Ano po ang naging reaksyon nila? Ang posisyon ng pamilya ay hanapin pa rin siya. Kasi iba yung usapin ng at least nakita siya at may closure yung pamilya. So ayaw natin ng usapin na sasabihin na lang na wala na si Jerlyn. Ayaw natin ng gano'n. Whether buhay siya o patay, dapat nandyan yung kanyang katawan. Klaseng anak po ba itong si Jerlyn or si Isa po? Si Isa kasi siya yung batang napakabait. Kapag inuutusan mo, bilis talaga nun. Kahit sabihin mo na may ginagawa siya, iiwanan niya muna yun. Tapos uunahin niya muna kami. Tapos kapag galing siya sa kung saan, may dala talaga siyang pasalubong. Naghahalik sa'yo. Kung aalis naman, humahalik din siya. Laging kami ang inuuna niya. Kaya sabi ko sa kanya, dapat anak kahit paano, alalahanin mo rin yung sarili mo kasi kami lang lagi inuuna mo. Sabi niya, mama, hindi. Gusto ko
kung sakaling magkaroon man ako ng pamilya bandang huli, gusto ko ilagay mo na kayo sa maayos. Yun yung lagi niyang pinapangarap. Ayoko kayong iwanan na hindi kayo maayos sa kalagayan niyo. Kaya yung bata na yun, lagi kong namimiss kasi malambing talaga siya. Lagi siyang nagyayapos kapag nakita ka niya, halikan ka niya, "Hi mama, kumusta? I love you mama." Ganyan-ganyan yun siya. Napakabait talaga na bata, kahit sa mga kapatid niya, ganyan din siya. Pinangarap niya po ba na maging seaman? Yun talagang pangarap niya kasi gusto niya rin na kung sakaling mag-asawa din siya, mag-ipon muna siya para sa pamilya niya rin. Ayaw niya rin na makita na mahirapan bandang huli yung anak niya, yung pamilya niya. Kasi siyempre kami, kung ano yung nakikita niya sa amin, medyo hirap kasi kami. Ayaw niya ipadana sa pamilya niya. Kaya sumisikap talaga siya. Kasi halos mga ninong niya, puro seaman. Tapos lolo niya rin. Tapos si papa niya, seaman din yun, kaso hindi nakatapos. Kaya gusto niya rin magtapos para at least makaranasan daw ni papa niya yung buhay naman na kahit paano nakaangat-angat. Yun yung pangarap niya. Ginawa niya talaga to para sa pamilya niya. Tulad nga nung nagkausap kayo ni Sir Rafi at itong si Admin Kakdak ng OWA po ay tutulong sa atin para makipag-coordinate, makipag-communicate po sa Germany. Pero nabanggit po, nagpunta daw po siya dito sa inyo? Personal po siyang pumunta dito. Na nangako naman siya, natutulungan niya kami hanggang sa makakaya niya. Hinihingi ko sana kay Sir Rafi, idol, na kung pwede, tulungan nyo kami na lalapit sana kami kay Jay Costora para malay mo, makatulong siya sa problema namin. Lagi po akong humihiling kung kanino na po ako pumupunta para lang matulungan yung anak ko, makauwi siya sa amin na buhay at ligtas. Namimiss na namin siya. Mahal na mahal namin yung anak namin na yun. Kaya sana tulungan mo kami, idol, para makausap namin si Jay. Baka makatulong siya sa amin. Hindi naman po masamang maniwala. Sabi nga ni Idol Rafi, kanya-kanyang paniniwala yan. At kung tingin niyo po, makakatulong siya. Ngayong araw po, tatawagan din namin siya para makapunta tayo sa kanya. Idol Rafi, maraming salamat sa tulong mo. Sana makauwi yung anak ko. Gusto na namin siya makita. Gusto na namin makausap kung kumusta na siya. Tulungan mo po kami. Maraming salamat po. Sana matulungan mo kami sa problema namin na ito. Ikaw lang pong inaasahan namin para malutas ang aming problema. Salamat. Nanay Rosana ay nanghingi ng tulong kay Sir Rafi na makalapit nga po sa inyo. Siya po ay niniwala na malaking tulong po kayo dito sa nawawalan niyang anak. Titignan po natin kung ano ipapakita sa akin ng mga baraha. Handa na po ba kayo, madam? Okay. Bago tayo mag-start, ate, ipapakita ko muna sa inyo ang mga ibig sabihin ng baraha natin, no? Ito po ay positive card. Ace of Diamonds, so fire and money po ito. Ito naman po ay travel and distance or nasa malayo. Ito naman po ay life. Happiness and love or life. Ito din ay nangangahulugan na at peace. Ito naman ang tinatawag na bad luck card. Pag lumabas po din to, ito ay nangangahulugan na walang katahimikan. Ito po ang 4 na alas sa baraha. Titignan natin kung anong ipapakita niya sa akin. Meron din po tayong mga gamit ni Jerlyn, Isa, Kisumbing. Ito po ba ay nalabhan? Opo. Titignan po natin kung may makukuha akong energy, kung may ipapakita siya sa akin o ipaparamdam. Mas maganda po kasi sana pag ang nakuha kong gamit is hindi nalabhan. Pero tignan natin. Gaano na
na po siya katagal sa barko at pang ilan na pong sakay nila? Pangalawa niya lang sakay. Titingnan ko lang po kung ano ipapakita sa akin ng mga baraha, ha? Kumuha po kayo ng isang card. Cut po, 3. So, ikaw po ito, ate. Ngayon, mag-focus po kayo, kumuha po kayo ng 7 cards of total, lagay niyo po dito. Bago ko po bubuksan ang mga baraha, for the record po ay hindi po kami nag-usap ni ate. Wala din po silang kwento sa akin. Handa na po ba kayo, ate? Okay. So, ikaw po ito, ate. Pag may queen na lalabas dito, ibig sabihin, siya yan. So, kung mapapansin nyo, nagre-reflect talaga ang cards ni ate ng dark. So, overthinking, sleepless nights, so kung makikita mo sa baraha, ate, ang pangyayari na to ay wala dito, nasa malayo. This is travel and distance. Okay. Kung mapapansin mo rin po, ang pinapakita sa akin puro itim. 7 is a hook sharp object yan. Medyo naninikip po ang dibdib ko. Para akong nalulunod. Nakakarinig ako ng kulog. Nararamdaman ko yung patak na ulan. Hindi ko alam kung may bagyo nung time na yun. Pero, para akong nalulunod, no? Kasi, andito yung point na 7 of heart is, ito pa ay life. So, kung ididikit natin itong dalawa, ibig sabihin, nalunod siya, te. Medyo itim. Ang inaano ko kasi medyo maitim yung langit. Makapal yung ulap, malakas yung alon. Nararamdaman ko. Titingnan natin ang sumusunod na pangyayari. So, ibig sabihin, may biyahe siya nun. Nasa laot sila, ate. Okay. Cut, 3. Ate, kumuha ka ngayon ng 9 cards of total. Lagay mo dito. Basta Queen of Dark ka, ate, ha? Medyo, nahirapan ako huminga. Hinahabol ko. Parang umuulan. Nararamdaman ko yung nababasa ko ng tubig.
napansin niyo po sa baraha kanina, wala ding tao, no? Walang jack, walang mga queens. Yung queen mo kanina is reflection mo lang yun. So, eto, ang pinapakita po sa akin na malinaw, wala akong nakitang binugbog siya, sinaktan siya. Dahil ito po kasi is happiness and love or at peace. So, nung time na yon, ang pinapakita sa akin, ate, malinaw, na para bagang may ginagawa siya, I don't know kung nag-work siya at that time, pero malakas yung alon. Wala akong nakitang tinulak siya, kasi kung puro itim yan, sasabihin ko talaga sa inyo na pangit. Pero ngayon, at peace. So, ibig sabihin banayad, walang masamang pagtatangka. Ano nangyari sa'yo? Parang nasa gilid siya. Kunwari, ito yung barko, parang nasa gilid siya. Paghampas ng alon, na outbalance po siya. So, ibig sabihin nito nalaglag. Wala akong nakitang kung merong mga karakter dyan, ate. Kung merong mga jack dyan or ano, sasabihin ko talaga sa iyo na may ginawa sa anak niyo. Pero dito po, malinis ang baraha. You're the one who picks your card. Titignan pa natin. Malakas yung alon, paghampas ng alon. Kita mo. Cut tatlo. Kumuha po kayo ng 12 cards of total, lagay nyo dito. Nasa malayo na. Ayan na siya. Ayan ka. Tignan mo. Pansin mo, ito yung cards mo. Ito siya. So, magnanay kasi yan. Hindi siya matahimik. So, sa last cards natin, sa 12 cards, lumabas dito ang tinatawag na bad luck card or let us say death card. So, wala na po talaga siya. Ang pinakita sa akin, madam, nasa malayo siya, no? Ace of flower, pero may nakakita daw sa pangyayari. Kasi kung hindi ito lumabas, buhay pa siya sana. Pero, we shuffle the cards together. 3 alas ang lumabas. Pangalawa to, 2 beses to lumabas. So, ito ay travel and distance ang pinapakita sa akin. So, nagbabiyahe. Nasa malayo. Ngayon ay, this is a death card. We shuffle the cards together, madam. Hindi po natin mauuli. Bago tayo mag-start, pinakita ko po sa inyo, you are the one who picks your card. Andito po kayo, pinagdikit kayo. Ito yung barahan nyo. Ito siya. May nakakita daw sa pangyayari. Ano bang sinabi sa inyo? Bumabagyo po ba nung time na yon? Kasi ate, wala naman akong idea. Kayo po ang pumunot ng barahan nyo. Pinapakita lang po sa akin kung ano ang pangyayari. Pababalikin ko kayo. Magsama kayo ng isang tao na bubuksan ko ang third eye. Tatawid kami. Magsama kayo na malakas yung loob. Susubukan po namin maglakbay, ate. Nagpapasalamat po ako sa pagtitiwala niyo sa akin. Pero we shuffle the cards together. Ang gusto ko lang ngayon, ate, pagka-uwi mo, magsindi ka lang ng puting kandila. Sa ngayon, sinasabi ko ang nakikita ko gamit ang mga baraha.
kahit ako, te, hanggat hindi nakikita ang katawan niya, maaaring buhay siya. Patuloy pa rin akong lalaban. Hindi po ako nawawala ng pag-asa. Hanggang hindi makita yung anak ko. Mahasa pa rin talaga akong buhay siya.